Kung inaakala natin na sa paglipas ng panahon, makakalimutan na ang mga kababalaghang nangyayari noong unang panahon, ito ay malaking pagkakamali. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, ay may pangyayari pa rin na mahirap paniwalaan at hindi ka panipaniwala. Tulad na lamang po ng mga kababalaghang aking nararanasan. Ako si Alejandra, nasa 45 taong gulang. Sang-ayon sa mga paranormal o mga psychic na mga nakakasalamuha ko, bahagyang nakabukas ang aking third eye. Bata pa man ako, ay sadyang nakakakita na ako ng mga kakaibang nilalang, nakakaramdam at napaglalaruan. Nasa ika-4 na baitang ako noon nang makaramdam ako ng kakaiba. Kasama ko ang aking ate na naligaw sa gubat noon. Lakad kami ng lakad. Wala kaming makitang daanan, kundi puro masukal na damuhan lang ang nakapaikot sa amin. Parang napakalayo na ng aming narating, ngunit nasa kasukalan pa rin kami at hindi nakakalayo. Sa murang edad ko ay sadyang madasali na ako at naniniwalang may Diyos, kung kaya't naisip ko na magdasal. Ipinikit ko ang aking mata at pagmulat ko, nagulat na lamang ako dahil nag-iba na ang paligid. Nakita na namin ang daan palabas ng gubat at natagpuan na kami ng mga tauhan ng aking ama na ilang oras na raw naghahanap sa amin, ngunit laking pagtataka ko dahil sa aking tansya, halos 1 oras lang naman kaming walang tigil sa paglalakad ng ate ko. Hindi lamang ito ang unang karanasan ko ng kababalaghan. Dahil minsan isang hapon, inutusan ako ng aking tiyuhin na bumili ng gas para sa gasera nila. Maglalamay sila noon sapagkat namatayan sila ng 2 anak dahil nalason ito sa kinaing kamoteng kahoy. Nang mga panahong yon, wala pang kuryente sa aming lugar. Petromax o Coleman kung tawagin pa lang ang uso. Ito'y nilalagyan ng alkohol na pangsindi at hindi ko na naaalala pa ang tawag sa kulay puting manipis na parang tela na ikinakabit sa loob nito na sadyang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang iba naman ay generator, ngunit pinapaandar lamang ito ng 3 oras at sa tuwing sasapit lamang 6 ng hapon hanggang 9 ng gabi, pinapatay na ito. Hirap ang pamumuhay ng aking tiyuhin at hindi nila kayang makapagpakonek sa may generator na may buwanang bayad na 200, kaya't gasera lamang ang tanglaw na liwanag sa kanilang tahanan. Habang nakaburol ang anak, gasera lamang ang nagsilbing liwanag sa paligid nito. Isang gabi lang naman ang burol dahil hindi pa uso ang pagpapaimbalsamo ng mga patay ng mga panahong yon. Tumalima na ako sa ipinag-utos ng aking tiyuhin. Mag-isa kong tinahak ang masukal na daanan na napapaligiran ng mga damo at mga nagtatayugang mga punong kahoy. Habang naglalakad ako pauwi, dala-dalang nabiling gas, nagulat ako at napatigil sa tapat ng puno ng kape. Tumayo ako sa tapat nito na may kalahating di pa lamang ang layo. Tiningnan ko ito mula puno hanggang sa dulo ng mga dahon at mga sanga. Sumasayaw ang puno ng kape na animoy may mga naglalamba-lambayog na mga bata. Nanindig ang mga balahibo ko nang mapansing walang tao o bata ang may pakana nito. Sa lakas ng pag-uga sa puno, masasabi kong singlakas ng signal number 3 na bagyo lamang ang may kakayanang magpagalaw nito ng ganon kalakas. Ang lubos na nakakapagtaka para sa akin ay kung bakit yung nag-iisang puno lamang ang umuuga at ang mga katabing puno ay hindi man lang gumagalaw ang mga dahon nito. Kinilabutan ako at gumapang ang takot sa buong katauhan ko at kumaripas ako ng takbo. Pagkarating ko sa bahay ng aking tiyuhin ay habol-habol ko ang aking paghinga.
Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang naranasan kong kababalaghan dahil baka hindi niya ako paniwalaan. Mula noon, malimit na akong makaramdam at makakita ng hindi nakikita ng iba. Nagtataka man ako pero ipinagkibit balikat ko na lamang ito. Nakakaramdaman ako ng takot ngunit malakas ang aking dungan o malakas ang aking loob dahil hindi ako natatalo ng karuwagan. Nariyang may nakikita akong duwending nagkukuyakoy sa taas ng puno ng guyabano, mga bakat ng maliliit na mga paa sa sahig namin at ang mga maliliit na mga boses na nag-uusap at taong bigla na lamang dumaan ngunit ako lamang ang nakakakita. Ngunit gayon pa man, hindi naging hadlang ang mga katatakutan at kababalaghang naranasan ko sapagkat alam kong mas makapangyarihan pa rin ang Diyos sa lahat. Taong 2015, nang makapagdesisyon akong mag-asawang muli pagkatapos mapawalang bisa ang aking kasal. Nagkaroon ako ng 2 anak na lalaki, ngunit hindi naging maayos ang pagsasama namin ng kanilang ama. At dahil matagal na panahon na kaming hiwalay, nagpasya akong magpaanal ng aking kasal. Pagkalipas ng ilang taon, naanal na ang kasal namin. Pangarap kong magkaanak ng babae. Ipinagdarasal ko na sana mabiyayaan din ako. Kaya nung tumibok muli ang aking puso, hindi ko na to pinalampas pa. Baka kasi hindi na matupad ang aking pinapangarap na anak na babae. Nasa late 30s na kasi ako ng mga panahong yon. Nangupahan kami sa isang apartment sa may Santo Niño. Malapit ito sa simbahan at palengke, kung kaya't napili naming manirahan dito. Madaling araw noon nang may kumatok sa aming pintuan. Ate! Ate, gising po! Tulungan niyo kami! Ang ate Nena po dinudugo! Sigaw ng nasa labas ng aming pintuan. Si Nena ay buntis ng 7 buwan. Siya ang nakakausap ko na kapitbahay at nakapalagayang loob na dahil pareho kaming madalas naiiwanan sa bahay kapag papasok na sa trabaho ang kanyang asawa at ang aking kinakasama. Ito ang unang pagbubuntis niya o panganay. Pagkarinig ko sa humihingi ng tulong, ay agad kong pinagbuksan ang pintuan. Hipag ito ni Nena na kasama din nila sa inuupahang bahay. Agad ako nagtungo sa inuupahan nila, nakatapat lamang ng aming pintuan. Inabutan ko si Nena na hirap sa iniindang pananakit ng kanyang tiyan at puwerta. Namimilipit ito sa sobrang sakit. Hindi na ito nahihiyang ilantad ang kanyang kabuuan na patuloy ang pag-agos ng dugo. Ate! Tulungan mo ako! Ayoko mawala ang dinadala ko! Pagsusumamo ni Nena sa akin. Awang-awa ako sa kanyang kalagayan at halos mataranta kung ano ang aking unang gagawin. Diyos ko! Darwin! Delikado ang lagay ng asawa mo! Humingi ka ng tulong sa barangay para mabigyan kayo ng ambulansya at maisugod na si Nena sa ospital! Utos ko sa asawa ni Nena na nakatulala lamang. Nilinis ko si Nena at iginayak ang ilang mga gamit niya sa tulong ng kanyang hipag. Pagdating ng ambulansya, agad siyang isinakay at isinugod sa ospital. Nung naiwanan na kami ng hipag ni Nena, nagkwento ito sa akin. Nung gabi na yon, mag-isa lamang daw si Nena sa bahay sapagkat hindi agad nakauwi ang kanyang kuya Darwin dahil nag-overtime ito sa trabaho upang makapag-ipon sa panganganak ng asawa. May dumapo daw na itim na pusa sa kanilang bintana at matalas niyang tinitigan si Nena. Pinapaalis niya ito at binubugaw, ngunit hindi pa rin tumitinag sa kinaroroonan kahit pa sinundot niya ito ng kahoy. Tinititigan lamang siya ng pusa. Hindi naman ito makapasok sa loob dahil may grills na bakal ang nakaharang sa bintana. Nakatuon ang titig ng pusa sa tiyan ni Nena at dito nagsimula
ang pananakit nito. Pinagpapawisan na siya ng malagkit at lalong naging maalinsangan ng panahon kahit pabukas ang kanilang electric fan. Kaya hinayaan na lamang niya na bukas ang bintana. At naroon ang pusa, hindi umaalis na wari nagmamasid sa kanya. Hanggang sa dakong 2:00 ng madaling araw, dumating na rin ang kanyang asawa. Hindi na nila namalayan ni Nena ang tungkol sa pusa dahil abala na ang asawa niya sa pagtulong sa kanya upang maibsan man lang ang sakit na nararamdaman nito. Pinahira niya ng kung ano-anong liniment ang tiyan ng kanyang asawa. Inakala niya kasing makakabawas ito sa kirot na kanyang nararamdaman dahil baka kabag lamang ito. Walang nagawa ang mga pahid-pahid at lalo pang lumala nang mag-bleeding na nga si Nena. Buo-buo na ang dugo na lumalabas sa kanyang puwerta. Lalo lang itong nagpapataranta sa kanyang asawa at hindi na malaman kung anong dapat niyang gawin. Nasan ka pala kagabi? Bakit hinayaan niyong mag-isa lamang si Nena? Tanong ko sa kanyang hipag. Hindi ko kasi akalain na mag-overtime ang Kuya Darwin kaya doon kami natulog ng inay sa tiyahin namin. Anya. Na-confine sa ospital si Nena. Tumawag si Darwin sa kanyang kapatid at nalaman namin na nailuwal ni Nena ng normal ang sanggol at ligtas na ito sa kabila ng kakulangan nito sa buwan sapagkat nasa ika-7 pa lamang ito. Kailangan manatili ng sanggol sa incubator para mag-survive at para rin maobserbahan ang kanyang kalagayan. Ngunit, sa kasawiang palad, binawian ng buhay si Nena. Simula nang mawala si Nena, ilang araw rin akong hindi mapakali. May kung ano-ano akong naririnig sa aming bubungan na gumagapang. Isang gabi, habang nagtatrabaho ng night shift ang aking kinakasama, may biglang kumaluskos sa may bintana. Kitang-kita ko ang mga daliri ng kamay na may mahahabang kuko at kinakalmot nito ang bintana. Abot-abot ang aking kaba at takot na takot ako. Gusto ko sana itong buksan ngunit parang may pumipigil sa akin. Kumakalabog sa pagtambol ang aking dibdib. Tinawagan ko ang aking kinakasama upang sabihin ang nangyayari. Pinakalma niya ako sa kabila ng kanyang pag-aalala sa akin at sinabihang wag na wag akong magbubukas ng bintana, lalo na ang pintuan. Hintayin ko raw siyang dumating kinabukasan ng umaga. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at kinabukasan masama ang aking pakiramdam. Bukod sa hindi ako nakatulog ng maayos nung nakaraang gabi, ilang araw na rin akong hindi dinadatnan kaya nagpasya akong bumili ng pregnancy test sa butika. Sa sobrang excitement ko, hindi na ako nakapaghintay na kumuha ng test. Nang matapos kong patakan ng aking ihi ang PT kit, nakita ko ito na may 2 guhit. Ibig sabihin ay positive. Pero upang makasiguro, pumunta ako sa health center. At tulad ng inaasahan ko, buntis nga ako, sabi ng doktor. Simula nang magbuntis ako, gabi-gabi na akong dinadalaw ng kung ano-anong meron sa aming bubungan. Halos tuklapin na nila ito, lalo na kapag ako lamang mag-isa at panggabi ang aking kinakasama. Gwardiya kasi ito sa kanyang pinapasukang pabrika. Every 15 days ang alternate ng kanyang work schedule. Nagulat ako kinaumagahan dahil may dugong lumabas sa aking puwerta at buo-buo ito. Nasa 3 buwan na ang aking pagbubuntis noon kaya masyado akong nabahala. Umiyak ako ng umiyak at tinawagan ng aking kinakasama. Hindi nagtagal, dumating na siya sa bahay at dinala ako sa ospital. Agad akong in-ultrasound ng doktor at nalaman nito na ang posisyon di umano ng bata sa aking sinapupunan
ay placenta previa. Ang ibig sabihin nito, hinihigaan ni baby ang inunan ko at nakaharang ito sa aking puwerta. Kapag masagi ito o kahit maglakad lamang ako, ay magdurugo ito at posible pa na maaagasan ako. Kinakailangan ko ng total bed rest. Pero ang isang napakagandang balita, nalaman namin sa kabila ng nakakatakot na kalagayan ko, ay babae ang aking dinadala. Ito na ang katuparan ng matagal ko nang ipinagdarasal na magkaroon ng anak na babae. Binigyan ako ng doktor ng mga gamot na kailangan ko at pinauwi na kami. Kinabukasan, niyaya ako ng aking asawa. Dadalhin daw niya ako sa isang hilot. Pinaunlakan ko naman ito at pinuntahan namin ang nasabing hilot. Agad akong pinahiga ng hilot sa papag. Tiningnan nito ang resulta ng aking ultrasound. Hindi raw kasi siya naghihilot kapag walang dalang ultrasound. Kaya pala ito agad ang bungad na tanong niya sa amin. Pagkatapos niya akong hilutin, naginhawaan ako. Nawala ang sakit na wari ko'y tumutusok sa aking singit. Ineng, alam mo bang hindi lamang ang masamang posisyon ng sanggol sa iyong sinapupunan ang dahilan ng iyong pagdurugo? May gumagambala sa iyo gabi-gabi. Sa Santo Niño kamo kayo nakatira? May nananalasang manananggal sa lugar ninyo. Dati doon kami nakatira. Malapit kami sa may simbahan. May maliit kaming kubo sa likuran at sa kabilang bahagi nito ay palayan. Hindi pa malalim ang gabi noon nang dumaing ang aking buntis na anak na sumasakit daw ang kanyang tiyan, pero hindi pa nito kabuwanan. Nagduda ako at masama ang aking kutob na may kung ano-anong hindi magandang nangyayari. Lumabas ako ng bahay at pagtingala ko, inabutan ko ang isang nilalang sa aming bubungan. Isang manananggal na nakadapo sa bubong habang nakasilip sa ginawa nitong butas kung saan naroroon ang aking anak na buntis. Sa galit ko, hinablot ko ang kanyang pakpak dahil mababa lamang ang aming bubong. Hindi ako napansin ng manananggal dahil abala siya sa kanyang ginagawa. Nagpambuno kami. Hindi matatawaran ang lakas ng aswang. Pinagkakalmot niya ako bilang patunay. Ito mga peklat sa aking pisngi ay mga bakas ng kuko ng manananggal. Naibalibag niya ako sa may pilapil nang pahiran ko ng asin ang kanyang tiyan. Nagdatingan naman ang mga kapitbahay namin na may dalang mga itak, ngunit bigla na lang nawala ang aswang. Malamang buhay pa rin ito at sa palagay ko, ito ang gumagambala sa inyo ngayon. Mag-iingat ka, Ineng, at hindi ka niya titigilan. Babala ng hilot sa akin. Bumuti na ang aking pakiramdam mula nang nahilot ako. Hindi na ako dinudugo at wala nang pananakit ng aking tiyan. Isang araw, tinawag ako ng isa naming kapitbahay. Oy, Alejandra! Buntis ka pala! Ay, congrats ha! Iha, mag-iingat ka dahil baka matulad ka kay Nena. Wag naman sana. Pero teka, naniniwala ka ba sa langis kontra aswang? Napatunayan ko kasi na mabisa ito. Bigay ito sa akin ng anak kong may kaibigang kapre na siyang nagbigay sa kanya. Nung lumuwas kasi ako galing Iloilo, may nakasabay ako na bagong panganak na sanggol. Iyak ito ng iyak habang nasa daan kami. Hanggang sa napagpasya ng driver na pabuhusan ng sanggol sa madadaanang simbahan dahil 3 araw pa lamang ito mula nang maisilang. Bahagyang tumigil ng iyak ang sanggol habang nasa loob kami ng simbahan. Ngunit pumalaho na naman to ng iyak nung bumalik na kami sa bus na sinasakyan namin. Kaya hindi na ako nakatiis. Pinahiran ko ng langis ang katawan ng bata. Kumalma ito at nakatulog.
Buong biyahe namin, tahimik na ito hanggang nakarating kami ng syudad. Sige na, kumuha ka ng lagayan at sasalinan kita. Tandaan mo, huwag mo tong hayaang matuyo Dagdagan mo lamang ito ng langis upang hindi mawala ang bisa nito. Alok ng kapitbahay. Naging kampante ako mula nang mabigyan ako ng langis laban sa aswang. Wala nang gumagambala sa akin, lalo na sa gabi. Ngunit, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mangilabot dahil isang gabi, masyado akong naiingayan sa nagwawali sa labas ng aming bahay. Nagtataka ako kasi bakit gising pa rin to 10 oras na ng gabi at nagwawalis gayong nagtutulugan na ang lahat. Binuksan ko ang pintuan at laking gulat ko dahil isang babaeng nakaputi ang bumungad sa akin. Ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Mabilis akong pumasok sa loob at nakiramdam na lamang. Minsang nakakwentuhan ko ang matandang nagbigay sa akin ng langis. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko nung gabi na yon. Hindi siya nagtaka at sinabi niya sa akin na naranasan na rin daw niya ito sa paninirahan sa lugar na yon. Minsan pa ay taong pugot ang nakita niya na naglalakad sa loob ng compound. Nung unang panahon daw kasi, tapunan ng mga salvage victim ang aming area, kaya maraming mga nagpaparamdam dito na mga ligaw ng kaluluwa. Sa loob mismo ng aming bahay ay may lalaking nakita ang aming kapitbahay na pumasok sa CR. Nang puntahan ko ito ay wala naman akong nakita. Ilang beses na rin akong naligo na merong humahampas ng tabong hawak ko, kaya ito nalalaglag. Kinikilabutan man ako sa mga pangyayari at kaganapan sa aming tinitirhan. Nagtagal pa rin kami dito ng ilang buwan, hanggang sa mailuwal ko ang aking napakagandang sanggol na babae. Napabinyagan din namin ito sa kalapit na simbahan. Tsaka kami lumipat ng ibang barangay dahil hindi ko na matiis ang kawalan ng tubig sa barangay na ito at umaasa lang kami sa rasyon na bihira naman kung dumaan. Kahit sa makabagong panahon ngayon, huwag pa rin tayong kampante, lalo na kung ikaw ay buntis at mag-isa lamang. Dahil hindi mo alam kung sino ang iyong nakakasalamuha.